Boss, mukhang nalulusaw na nga si Diwata at totoo yung sinasabi mo. Naku, kung totoo man yan, sana baguhin niya yung attitude niya. Oh. Actually, alam mo, ako yung taong pumapalakpak sa tagumpay ng iba. Bakit? Kasi manifestation sila na hindi hadlang ang kahirapan at kawalan ng pinag-aralan para magtagumpay sa buhay. Kumbaga, break yan eh. Kumbaga, alam mo yon, yan yung oportunidad na isang beses lang mangyari sa buhay mo. Pero kung magiging mabuting tao ka kasi, paulit-ulit na mangyayari sa buhay mo yan. Trial and error yan eh. Pero yung nangyari sa kanyang kasikatan at success, pinapalakpakan ko. Yun, talagang ako'y humahanga doon eh. Kaya lang ng mga nakaraang araw, ako'y napikon sa kanya. May mga narinig ako na mismong sa salita niya, post ng ibang vlogger, na sinasabi niya na hindi ko ikakayaman ng inyong 100. Ba? Hindi raw niya ikakayaman ng 100. Ngayon, meron na naman na video na yun nga yung nagpabati sa kanya ng happy birthday. Gagasinon naman yun, 2 lang yun, happy birthday. Ako nga kahit saan ako pumunta kumakain ako, may kakalabit sa akin Sir, pwede yung magpa-picture, idol po namin kayo. Abay, oho, bibitawan ko yung kinakain ko. O sige, kahit may mumu pa yung bibig ko, yung ngingitian ko. Yun naman kasi kasiyahan ng tao yon. Lagi nating tatandaan na hindi naman tayo magiging ganito kung hindi dahil dun sa mga taong sumuporta sa atin. O tapos may narinig pa uli ako, kaya ako'y pikon na pikon, kaya natawag ko yan, Diwatan lubugan pa nga. O tapos marami na ako nababasa na mga nagsasalita tungkol sa kanya, na maluluma na yan salita, na sinusubukan siyang baguhin at sakaling ibalik. Ay hindi ako sanay sa ganoon, hihindot-hindutin ko talaga siya, lalo na't kung pangit. Buti pa, naging mayabang ka na lang. Oo, halimbawa, nagyabang ka. Halika pa picture tayo. Mayaman na ako ngayon. Mamimigay ako ngayon. Pwede yun. Mas na aayudahan ko pa yun. Kasi yung magyabang, hindi naman hindi naman kasalanan. You are only being flamboyant to what you achieve and being flamboyant to what you have. And it is not a sin. You are just trying to express whatever earthly good that you accumulate. So, hindi yun masama. Pero kasi yung mamahiya ka ng tao, at sasabihin mo na na hindi mo ikayayaman ng 100. Eto, baka sakaling sa salita ko magbago ka. Ang masasabi ko sa iyo, mas masahol ka pa sa hindot. Dati kang adik. Huwag mo i-deny. Bakit? Lubugan pa nga mo. Batang Pasay ka, di ba? Kilala kita. Andiyan sa Pasay yung mga bata ko. Yung mga siga-siga sa Pasay. Huwag mo ako yabangan dyan sa Pasay. Okay. Bago ka pa natira sa Pasay, Batang Pasay muna ako. Hindi, kasi ang sa akin doon, yung sinasabi niya na hindi raw niya ikakayaman yung 100, doon siya nagsimula. Yan yung bumuhay sa kanya noong mga panahong siya ay natutulog sa ilalim ng tulay. Ang payo ko, ingatan niya kung ano yung meron siya. Kasi sabi ko nga, pag di siya nagbago, hindi aabutin. Darating ang tag-ulan sa buhay niya, ubos lahat yan. Lalo na't adik pa. Hindi niya pwede i-deny yan, lubugan pa nga niya. Tatanungin niyo ako, basta ba lubugan pa nga, adik na. Gusto mo bang testiko yung mga kasesyonan niya? Di ba? Kilala ko yung mga taga-Pasay, pati yung mga kasesyon niya dyan dati. Yung mga kasama niya, mga bumabatak dati. Hindi niya pwedeng i-deny yan. Kung gusto niyo, tanungin niyo one-on-one kung nagsyabu ba siya o hindi. Hindi niya i-deny yan. So, wala naman akong doon. Wala naman akong doon. Kumbaga, sa akin lang, dapat huwag siyang magsasalita ng gano'n. Dapat lalo pa siyang maging mapagpakumbaba. Kapag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na makamit mo yung mga pangarap mo, dapat lalo ka maging mapagpakumbaba. Kumbaga, mas lalo ka pang maging down to earth. Pwede siguro, mag-angas ka, magyabang ka, doon sa matataas. Pero doon sa mga alam mong naging bahagi ng buhay mo at tumulong sa'yo, nung ikay walang-wala, sila'y dapat hindi mo tinatalikuran. O sasabihin na naman ng iba, sumasabay lang ako. Hindi ako nakikisabay. Mas sikat ako sa kanya.
Siya sumikat sa pares. Ako sumikat ako sa pagiging bayani. Nung panahon ng pandemic, ako lang naman yung nagpapakamatay para maihahon at matulungan yung mga Pilipinong walang makain sa underpass at flyover at yung mga bayang tinalikuran ng gobyerno. Ngayon sasabihin laos ako, oy, nung nakaraang eleksyon, 5 milyon ang boto ko, gunggong. Sino ngayon ang mas laos sa atin? Ikaw sikat ka lang sa social media, ako sikat talaga sa buong republika. Dahil lumaban ako ng national election. At hindi naman ako napahiya. Natalo man, pero lumaban. Di ba? Hindi nakakahiya yung boto ko, 5 milyon yun. So, yun lang. Hindi ko siya sinasabayan kasi hindi ko naman kailangan yung kasikatan niya dahil sumikat din ako sa sarili kong pamamaraan. Ang ina-advise ko lang, sayang naman kung babalik siya sa pagkain ng pansit canton at pagtitinda ng kape. Yun yung sa akin. Na imbis na nandiyan siya sa taas, dumami yung pera niya, matuto siyang makatulong sa iba. Di ba? Wala akong personal grudge sa kanila. Ayoko lang ng mentality na meron sila. So, yun lang. Sabi ko, Diwata, may oras ka pa. Magbago ka. Diwatang lubugang pa nga. Okay? Magbago ka. Huwag ka umatitude. At huwag mo sasabihin na hindi mo ikayayaman yung 100 piso nila. Oy, tarantado ka. Tandaan mo, sila bumuhay sa'yo nung panahong pansit canton at kapilangan tinda mo. Magtatag-ulan na. Baka maubos ka. Si Diwata, lubugang pa nga yan. Alam nyo na. Tumatak ba yan? Okay? Ngayon, mahirap. Sa ilalim ng tulay natutulog. Okay? Nakabangon. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon na ilagay siya sa pedestal nang dahil sa pares. Nung nagsisimulang magpares yan, yung maliliit na vlogger ang tumulong sa kanya. Okay? Ngayon, ini-snub niya. Pagod daw siya. Maniwala ka sa akin. Naalala mo yung sinabi ko? Hindi lilipas ang 1 taon. Babalik ka sa dati pag di mo yan binago. Ngayon, wala pa 1 taon, no? 1 linggo pa lang ako nagsasalita. Na inaabot mo. Di ba? So, yun yung sinasabi ko. Dapat lalo kang naging mapagpakumbaba. Duruin mo, dadayuhin ka ng maraming tao. Magpapapicture sa'yo, magpapabate. Sasabihin mo, lilipas din. Ang layo ng pinanggalingan nun. So, tandaan mo, darating yung araw, hahanapin mo uli sila. Wala nang tutulong sa'yo. Wala nang tutulong sa'yo. Hindi naman ako against sa kanya actually. Kumbaga, sa akin lang, isang piece of advice. Kasi, pasensya ka na, ganyan ako bibirahin kita para itama ka. Hindi kita bibirahin para ibagsak ka. Para itama ka, na baguhin mo yung attitude mo. Kasi malulungkot kami kapag ka bumagsak ka Alam mo kung bakit? Advocacy ko nga yan na better Filipinos for a better Philippines. Ibig sabihin, the lesson yung mahihirap, kapag kami ganyang umangat at naging makatao, ibig sabihin, mas maraming magiging humanitarian advocates.